ay para sa inyo. Mga mamshi at papshi, kilalanin ang mga negosyanteng ibang level ang diskarte sa pagninegosyo. Mga binanang recipe, pwede palang pagkakitaan ng malaki. Nagsimula yung negosyo namin dahil dun sa suman sa lihiya ni nanay ko. For as low as 500, pwede ka nang gumawa. Mapagbibilan mo na siya ng 1,200. 50% plus na yon. Mga obrang gawa sa kamay at yarn. Ganda yarn? Pinakamababa po siguro sa 1 month hanggang 50K. Pag po may occasion, umabot din po ng 100K yung Tinapay kayo dyan! Kahit nagtaas ng presyo ng harina, ang mga pandesala na ito may panghalina. Yung flavor-filled pandesal po natin, 7 pesos po siya. Para po yung mga consumers po naman po natin hindi mahirapan. Lahat na yan sa pera paraan. Ma'am Susan, kailangan mong hulaan kung ano ang mga kilalang pagkain sa likod ng mga halo-halong salitang ito. Susan? Ano ba ako ba yun? Susan Enriquez! Grabe, ang hirap naman kasi. Grabe naman itong mga to. Naantok na nga. Ganito ba? Lampyang ilaw na bata pa. Kumikintab. Hi! Lampyang Shanghai. Lumpiang Shanghai! Ano? Menudo. Menodon. Akala mo ha, Soman satellite. Soman salatig! Naka, teka, ha? Ginutom ako doon sa challenge na yan, ha? Tara na, magmerienda muna tayo dahil ang ipapatikin ko sa inyo, mga pagkain, hindi lang tiyan ang binubusog, kundi pati bulsa. Mga pamanang luto na naging negosyo na. Aba, suman baka mo. Aba, mga mamshi at papshi. Ang suma na dati lang hinahanda sa mga handaan at merienda, aba, alam nyo ba, isineserve na ito sa isang cafe. Yan po sa Bulacan. Sa katunayan, ito raw ang dahilan kung bakit naitayo ang kanilang negosyo. Tuloy po kayo sa Provincia Cafe! Nagsimula yung negosyo namin dahil dun sa suman sa lihiya ni nanay ko. Dati kasi mahilig siyang magluto ng mga kakanin sa mga okasyon, birthday. So yung iba, iniintay talaga nila na may birthday kasi laging may kakanin. So matitikman nila yung mga gawa ng nanay ko like suman sa lihiya. Di nagtagal, ang suma na hinahanap-hanap ng mga kapitbahay, sinimulan na nilang pagkakitaan. Before pa pandemic, mahilig kasi akong magpo-post sa social media. Gusto ko syempre kumita. So, naisip namin na, teka, ibenta ko nga yung suman sa lihi ni mama. Tapos nung nag-pandemic nga, habang nag-uusap kami ng mga kapatid ko, naisip namin na bakit hindi tayo magtayo ng cafe? Yun kasi pangarap namin. Doon natin ibenta yung kakanin ni mama. For as low as 500, pwede ka nang gumawa. Sa 500 na yon, nandun na yung lahat. Mapagbibilan mo na siya ng 1,200. Abangan mamaya! Iba't ibang flavor ng ensaymada, naghahatid ng halos 100,000 pesos na kita. Sa panahon ngayon, maniniwala ba kayo na may pandesal pala na mura na nga, buy one take one pa? Tuloy po kayo sa Provincia Cafe! Ang paggawa ng suma, natutuhan daw ni Ma'am Cicelia sa mga gumagawa nito sa mga handaan. Gagayahin ko pagdating sa bahay. Ganun lang naman ang ginagawa ko para matuto. Walang, kani-kanya lang papara-paraan. Kung paano masasarap yung pagkain. Ganun lang. Ma'am Cicelia, bekenimin kami naman ang turuan mo ngayon. Pakikita ko po sa inyo kung paano ang paggawa ng suman sa lihiya. Ang kailangan po natin dito ay malagkit at saka lihiya.
Ilagay ang lihiya sa malagkit na bigas. Pagkatapos ay pwede na itong balutin sa dahon ng saging. Nabalot na natin yung suman, lalaga na natin to sa tubig ng 6 hanggang 8 oras. Habang niluluto natin, nilalaga ang suman, gagawa naman tayo ngayon ng sausawan. Para sa sauce, maganda ng gata, latik, galapong o dinurog na malagkit na bigas at asukal. Ang una nating ilalagay, gata. Isunod ang datik at asukal. Kapag nalusaw na ang asukal, pwede nang ilagay ang galapong. Luto na ito kapag malapot na ang sausawan. Kapag luto na ang suman, pwede na itong hanguin. Eto na ang ating suman sa lihiya. Tara, kain na tayo. Tigimers! Pasok! Masarap po. Tapos, ang ganda po nung luto niya, malagkit talaga yung pinakabigas kanin. Tapos yung tamis niya, tamang-tama lang po. For as low as 500, pwede ka nang gumawa. Sa 500 na yon, nandun na yung lahat, papagbibilan mo na siya ng 1,200. Ang dapat kasi pag nagluluto ka, yung apoy nung niluluto mong suman, dapat hindi mapapatid yung lakas para diretso kulo. Pagka hindi ganun, iba nahihilaw. Dahil mahabang proseso ang paggawa ng suman sa lihiya, lingguhan lang ang paggawa nila nito. Nag-pre-order kami sa Facebook, social media talaga. Yan talaga yung pinaka-best na para ka makabenta. Provincia feels talaga sa cafe na ito dahil sa layo ng kanilang lugar mula Kabayanan. Isa rin daw ito sa mga naging pagsubok nila Gracie noong nagsisimula pa lang ang cafe. Dahil dito, gusto raw nila magtayo ng cafe sa mas mataong lugar. In the future, sana makapag-branch out yung probinsya namin. Nang dahil sa tulong ng mga anak, masaya raw si Ma'am Cicelia na naging negosyo ang dating libangan na pagluluto. Up next, halos 50,000 pesos na kita, mapapasano all sa negosyong Tableya Batirol. Ito na ba ito? Pansit Basit palabok! Pansit palabok! Aha! Ano yan? Bakit may letter H? Ano yun? Chiboclabia. Pera pin. Ano yan? Pera paraan? Chocolate at batirol. Chocolate at batirol! Aba, ano ba ang masarap na kapares ng suman? Aba, tikman natin ang pamanang tamis ng tagumpay ng Tableya Batirol sa Alfonso, Cavite. Ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Asia na nagtanim ng kakao. Dala ito ng mga Espanyol noong taong 1670 sa Kalakalang Galyon. Ang negosyong paggawa ng tableya ni Harold at Mary Jane Mojica, 3 henerasyon na raw ipinamamana. So, na-establish po ang Tableya Batirol year 2012. Pero before pa siya ma-registered sa pangalan niya, matagal na silang gumagawa ng tableya. Naaalala pa rin ni Harold kung paano sila tumutulong sa paggawa ng tableya noon. Yung lahat ng proseso, mano-mano pa lang. Ginigiling yan by walang machine na o makina na naggigiling. Mano-mano kami. Pero noon daw, ang tsokolate na gawa sa tableya, hindi talaga pang araw-araw na inumin. Occasionally lang, minsan natitikman pagka yung Pasko, bagong taon, may mga padasal, ayan, ganyan. Ganoon pa man, napalago nila ang negosyo. Pero hanggang ngayon, pinanatili pa rin nila ang tradisyonal na proseso ng paggawa ng tableya. Ito po yung kakao, kung saan yung buto nito sa loob, yung pinaprocess namin into chocolate or tableya. Kailangan muna patuyuin ang buto ng kakao sa loob ng 3 hanggang 4 na araw. Kapag tuyo na, ay pwede na itong ibusa. So ito, roasting, usually 2 hours siya niro-roast sa mahinang apoy. Yung say na luto na siya, maririnig mo na may nagkakrak na yung mga buto. Pagkatapos, tudurugin naman ang mga tostadong buto ng kakao para mahiwalay ang balat sa laman. Kapag natanggal na ang mga balat, pwede na itong gilingin.
Pagkagiling, ihahalo na ito sa asukal at imomolde. Kapag buo ng tableya, ano pa nga ba ang masarap gawin? Di ang gumawa ng mainit na tsokolate. Simple lang ang mga kailangan, gatas, tubig at ang tableya. Hintayin lang na kumulo at matunaw ang tableya. Habang niluluto, pwede raw itong haluin gamit ang batidor. Ito yung sikreto daw na lumalabas yung froth o yung mga bubbles niya, yung aroma, mas na pipino siya, mas lumalapot. Pagkatapos ng ilang minuto, pwede nang inumin ang mainit na tsokolate. Ang isang balot ng kanilang tableya, 100 piso lang at makagagawa na ng 5 tasang tsokolate. Kung ayaw mo naman ng matamis, mayroon silang pure cacao tableya. Mabenta rin daw ang kanilang mga chocolate bar. Ang kinikita nila ngayon sa isang buwan. Siguro mga around 50 to 100 mga ganyan. Pero nga, depende rin. Pero yung pinaka-peak ng sales sa mataas is during Burr months, pagpasok ng Burr months. Kasi maraming nang nagpapareserve, maraming ginagawang company giveaways. Luma man daw ang kanilang recipe, nakikisabay na rin sa makabagong panahon ang kanilang produkto. Dahil sa power na rin ng social media, so doon yun, ang laking tulong sa amin kasi nga parang doon kami nakakuha din ng mga ibang market. Payo nila sa mga gustong magnegosyo. Huwag kang mahiyang i-market yung product mo kasi nga ikaw yung nakakaalam kung ano yung produkto mo eh. So parang mahalin mo kung ano yung meron ka kasi eventually makikita mo na babalik talaga sa lahat yun. Susunod sa Pera Paraan. Alamin kung paano natulungan ang single mom at ang kanyang baby na may sakit ng negosyong pag-crochet. Nagpawis ako dito ha. Susubukan ko mag-crochet. Ano kaya ang magiging itsura ng masterpiece ko? Madali nga lang eh. Habang nagpapahinga, panonood ng videos online ang pinagkakaabalahan ng 24 anyos na single mom na si Eriza. Pero hindi ito telenovela mga mamshi at hindi rin artista vlogs. Ang kanyang pinapanood, instructional videos para matuto ng paggaganchilyo. Pero ang simpleng hobby na ito, wag raw ismulin dahil sa malilikhaing kamay ni Eriza ang mga sinulid. Nagiging kung ano-anong produkto na pinagkakakitaan niya ngayon. After ko nga po ma-curious kung paano mag-start mag-crochet, nanood lang po ako sa YouTube ng mga basics. Nung nag-start po ako, ang unang ginawa ko lang po, isang dire-diretsyong pahaba lang. Tinansya ko muna kung paano ko gagawin yung stitches, yung mga stitches ng crochet. Ang nagsimula sa walang kaalam-alam sa paggaganchilyo, ngayon mayroon na negosyong kumikita ng hindi raw basta-basta. Maganda po yung business ko. Wala naman pong araw na hindi ako nakakatanggap ng order. Pinakamababa po siguro sa 1 month 30K. Tapos hanggang 50K po yun. Pag po may occasion, yung Christmas, umabot din po ng 100K yung kita ko nun. Bawas na yung pinuhunan ko. Mukhang hindi nga ismol yan ni Raisa. Pero bakit nga ba crochet business ang iyong napusuan? Nakita ko yung mga crochet costumes na gusto kong idamit kay baby ko. Nung gusto ko siyang picturean monthly. Kaso nung after ko po bumili ng 2, hindi na po kinaya ng budget ko kasi nga wala naman po akong ganong negosyo nun. Wala akong ganong pera. Kaya sa halip na bumili ng isusuot ng kanyang anak, si Ma'am Eriza nagsariling sikap na lang. Tinansya ko, nung pakiramdam ko kaya ko naman siya gawin kasi mahilig naman po ako gumawa ng mga bagay-bagay. Bumili ako ng mga materials. Yung nabili ko po nun worth 500 lang kasama yung lahat na po ng kailangan ko. Nagsimula sa tube ng baby hanggang sa nasundan ng beanie o bonnet hanggang sa makagawa na siya ng iba't ibang costumes. Kakagawa naman po ng kakagawa. Eventually, napag-aralan ko na rin kung paano ko magagawa na yung style ko mismo, yung design na gusto ko, yun na yung mismong gagawin ko. Maliban sa mga isusuot sa pictorial, blessing in disguise rin para kay Eriza at sa kanyang anak ang natutuhan niyang ito. Naghahanap lang talaga ako ng unique na ideas kung ano magandang idamit kay baby ko. May hydrocephalus po kasi siya. Actually, nung nasa tummy ko po siya, nakita po na meron siyang brain cyst. Kaya sabi, kailangan daw po operahan. Naghagilap po kami ng pera nun kasi wala po talaga kaming pera nun. Kailangan ko po talaga kasi wala po akong ibang pagkukuhaan. Wala akong ibang kukuhaan ng income.
Kaya pinagtiyagaan ni Eriza na matuto ng iba pang mga disenyo. At kahit nasa ospital, nagsimula na rin siyang tumanggap ng iba't ibang orders. Nakapag-ipon naman po kami ng pera sa tulong din po ng mga ibang tao. Kaya kahit dun sa ospital, na dun si baby, nagko-crochet po ako kanina. Noong mga panahon po na yun, naging mabait naman po yung mga customer ko. Susunod sa Pera Paraan. Iba't ibang flavor ng ensaymada, naghahatid ng halos 100,000 pesos na kita. Sa panahon ngayon, maniniwala ba kayo na may pandesal pala na mura na nga, buy one take one pa? Subukan na natin yan. Tulad mo, kakasarin akong matutuhan yan. Eriza, ito yung level up na crochet, di ba? Ganchilyo mo, hindi ko pa ito kakayanin. Doon lang muna tayo sa pinakamadali, ha? Pwede po tayong gumawa ng headband. Sige, paano ba tayo magsimula? Ito yung yarn. Ipapatong din po sa kamay. Isasarap po ito. Bakit sumasakit yung daliri ko? Madali nga lang eh. Alam mo, parang mali yung gawa mo. Sige nga. Ilan na ba ito? 33, 34. Sa unang tingin mga mamshi, mukhang madali. Ang mga basic stitches, kayang gawin. Pero mukhang sa mga oras na ito, mga mamshi, kailangan ko na ang tulong mo, Eriza. Laruin kaya natin to. Habang nagaganchilyo ka dyan. Hi! Life! Challenging din pala ang paggawa ng crochet creations. Paano pa kaya kung isa kang single mom gaya ni Eriza? Ang naging challenge ko po yung paghabol sa due date. Kasi yun nga po, binabantayan ko din po si baby. Bali hindi ko naman po natatansya kung kailan siya totopakin ng iiyak lang siya, tas kailan siya mabait. Mas naging mahirap po nitong mga panahon na to kasi malaki na po si baby ko. Mahilig na siya magpabuhat. Dahil sa dami ng kailangan niyang pagsabay-sabayin, minsan na rin naisip ni Eriza na huwag na lang ituloy ang kanyang negosyo. Sa mga design ng costume, yung isa po, minsan po, halimbawa, iisipin ko paano gagawin yan. Parang ramdam ko lang sa sarili ko napapagod po ako. Gusto ko mag-try ng iba. Pero ika nga, katambal ng pagnenegosyo ang pagod. At kung talagang malinaw ang gusto mong marating, malalampasan mo ang mga pagsubok. Kailangan ko lang ng pahinga ng mga ilang araw. Kapag natapos ko yung project, tas pinost ko siya sa page ko, tas makikita ko ang daming nagagandahan, sinasabi nila, magaling daw ako gumawa, nabuboost po ulit yung confidence ko na para dito talaga ako sa pagpo-crochet. Mula sa paggawa ng mga costume, ngayon, may iba't ibang design na rin ibinebenta si Mamshi Eriza. May mga manika at keychains at flower designs na naging patok din sa kanyang mga suki. Siguro nilaan lang din po ni Lord, kaya nagtuloy-tuloy. Swerte po sa akin si baby ko kasi hindi naman ako may introduce dun sa crochet kung hindi dahil sa kanya. Ngayon, kapag po nakikita ko yung drawer ni baby dun sa taas na punong-puno ng gatas niya, saka punong-puno ng diaper, feeling ko ang laking accomplishment na po sa akin nun. Kasi nga dahil dun sa naranasan ko before. Tapos nag-iipon din po ako. Mahilig naman ako mag-ipon ng pera kasi gusto ko makapagpagawa ng bahay namin sa future. Kung tuloy-tuloy na ang iyong negosyo, tuloy-tuloy na rin kaya itong ginagawa ko? Ready na ba kayo mga mamshi sa aming obra? Nagpawis ako dito, ha? Ayan na. Tapos na. Ito na yung ating headband. Ha? Kaya sa mga mamshi na naghahanap na pwede ring matutuhan online at maging negosyo, ito ang ilang bili ni Eriza para sa inyo. Sa akin po, manood lang na manood sa YouTube. Isang search mo lang, makikita mo na dun kung paano gawin. Saka sumali nga po dun sa mga FB groups. Basta mabait ka naman po sa tao, babalikan ka po, saka maganda po yung quality ng products mo. Ay, naka. Pagod na. Ang katawang lupa ko. Pagod na yung kamay at braso ko. Hulaan niyo mga mamshi, ano ang ginagawa ni Susan? Sakit na, masakit. Ay, nako, nakakapagod magmasa. Totoong
struggle is real ang pagmamasa ng tinapay. Yan ang araw-araw na kinakaharap ng prinsesa ng panaderiyang si Karen. Ang negosyong sinimula noong 1 taon, nagsimula lang sa 15 box ng ensaymada. Unti-unting nakilala ito hanggang umabot sa 100 boxes, tapos naging 500 boxes, hanggang sa naging 1,000 na ang orders na kailangan nilang gawin sa isang araw. Para matugunan ang taas ng demand, to the rescue ang kanyang ina at kapatid na nagpahiram ng ekstrang pera na ipinambili niya ng mixer. Kinuha na rin niyang katuwang ang mga kaibigang nawalan ng trabaho. Pero dahil walang background sa baking ang mga ito, marami raw beses na nasayang ang puhunan ni Karen. Dati kapag nasira, isang sako, 800 yung isang sako. Hindi ko naman pinapabayad. Kasi kung ipapabayad ko pa, wala na silang kikitain. Mula sa puhunang 1,000 piso, kumikita na sila ngayon ng 50,000 hanggang 100,000 pesos kada buwan. Nakapagpundar na rin sila ng 2 sasakyan at iba pang mga negosyo mula sa kita nila rito. Soft and fluffy na sari-saring flavors pa raw ang pwedeng pagpilian sa kanilang ensaymada. At ipakikita niya sa atin kung paano ito ginagawa. Paghalu-haluin ang harina, tubig, asukal, asin at yeast. Haluin ang bahagya saka ilagay ang lard at vanilla. Pag nailagay na po natin lahat ng sangkap, imamasa po natin ang ating mga ingredients. Pag namasa na po natin, ilagay po natin sa mixer para puminaw ang ating dough. Hatiin ang dough ng naaayon sa sukat at timbang nito, saka isa-isang bibilugin. At hayaang umalsa sa loob ng 1 oras. Kapag umalsa na ang dough, pwede nang isalang sa oven for 15 minutes. Hatiin ang mga tinapay sa gitna at lagyan ng palaman. Saka pahiran ng liquid white chocolate coating. At idrizzle ito ng liquid dark chocolate. Ito na po ang aming Panadera de Kapampangan White Choco Ensaymada. Isa lang ito sa 9 na flavors ng Panadera de Kapampangan Ensaymada. Meron ding cookies and cream, chocolate, graham, classic, cream cheese, ubi cream cheese, butternut, at Al Capone. Freshly baked at hindi raw nalilipasan ng 1 araw ang kanilang ensaymada. Kapag may mga biglaan nagkakansela raw ng orders, ipinamimigay ni na Karen sa mga katutubong Aita ang mga sobrang tinapay. Kung minsan din ay nag-iikot sila sa mga kalsada sa Guagua, Pampanga para bigyan ang mga kapuspalad. Ay, manyaman yan yung guys. Kapag nagtayo ka ng business, kailangan enjoy ka. Kailangan ikaw ang unang nagpagod. Maraming negosyong pinasok pero walang nag-boom. Bakit ito nag-boom? Siguro dahil meron kang layon na ikakabuti ng ibang tao na mas makakatulong ka sa kanila. Ay, naka. Ay! Baka! Napadami. Hindi pwede masayang. Mahal kasi ng harina ngayon kaya nga lumiliit pandesal di ba? Sayang, ano gagawin ko dito? Mga mamshi, ano kaya ang gagawin ni Susan sa nasayang na harina? Pag may mga sumobrang harina na hindi nyo na magagamit sa pagluluto, pwede nyo ho itong gawing pataba sa lupa. Gaya ho dito. Yan, lagyan natin. At yan ay magagamit natin sa ating mga inaalagaang halaman. Sa panahon ngayon, halos lahat na ata ng bilihin nagmahal na. Ikaw na lang ata ang hindi niya mahal, besh. Charot only. Kaya umaaray na, hindi lang ang mamimili, pati na rin mga negosyante. Kabilang sa mga apektado nito ay ang isang kilalang pandesalan sa Las Piñas. Yung struggle talaga na nararanasan natin is yung pagtaas po ng raw materials po natin, which is 30 to 50%. Actually, si Classic Pandesal po natin before is 2 pesos. Pero ngayon, si Classic is 3 pesos na po siya. Yung flavored Pandesal po natin before is 5 pesos, ngayon 6 pesos na. Yung flavor-filled Pandesal po natin, originally talaga is 15 pesos ang isa. Pero ngayon, 7 pesos po siya. Para po, yung mga consumers po naman po natin, hindi mahirapan.
Kalahati ng orihinal na timbang ng kanilang flavored and filled pandesal ang mabibili ngayon sa kanilang outlet stores. Nagmura na, buy one take one pa raw ito. Ang tanong ng masa, hindi kaya sila lugi rito? Ayon sa ating eksperto, ang problema mo naman doon is yung labor cost. Kung mas marami nang gagawin mo kasi nag-buy one take one ka, mas dagdag trabaho yun, mas dagdag oras yun doon sa mga trabahador mo. As long as kumikita siya, then wala naman tayong problema. dagdag pa ni Christian, natural lang daw na sumasabay ang mga negosyante sa pagtaas ng presyo ng raw materials. Pero kailangan daw maintindihan ito ng kanilang mamimili. Pagka mag-negosyo tayo, hindi natin pwedeng iset aside yung quality ng products natin. I-communicate natin kung mabuti sa ating mga customers para alam nila na ang rason kung bakit tayo nagtaas ay dahil sa talagang pagtaas ng presyo ng mga goods. Mukhang patok naman sa tao ang buy one take one forever promo ng Mrs. Pandesalan. Dahil mula sa negosyong nagsimula lang sa bahay noong 2019, ngayon may 149 outlets na sila nationwide. Ang puhunang 5,000 noon, kumikita na ngayon ng 50,000 hanggang 100,000 pesos gross monthly sa isang outlet pa lang. Bongga! Lasang-lasa yung blueberry flavor at yung palaman na chocolate. Sulit sa presyo, masarap yung feeling kasi sobrang dami ng feeling kasi sobrang lambot ng tinapay. How to do it po? Asking for a friend. Sa isang mixing bowl, paghalu-haluin lang ang flour, eggs, milk, enhancer, water at lard. Kung nakikita po ninyo, ay na-achieve na po natin yung blueberry flavored ng ating pandesal at ilalagay na po natin siya sa mixer para mahalo po siya ng mabuti. So magkakat po tayo dito sa dough at ititimbang ho natin ayon ho sa bigat at sa laki ho ng ating tinapay. Saka ito bibilugin, palalaman na ng chocolate bar at lalagyan ng breadcrumbs. Ilagay sa tray at hayaan lang umalsa sa loob ng 1 oras. Saka ito isasalang sa oven for 15 minutes. Ito na po ang freshly baked na blueberry choco ng Mrs. Pandesalan. Mula sa classic pandesal, meron na sila ngayon 24 varieties. Kasama na riyan ng pandan, ube-ube, cheese, at choco-choco. Future plans po natin is more products kasi every 4 to 6 months meron tayong dinidevelop na product. Ang plain and simple na tinapay, sandamakmak na ang flavors at kulay. Nagmahal man, panalo pa rin naman daw sa lasa, pati na rin sa puso ng masa. Kaya laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:45 ng umaga dito sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.